Matutulog na sana ako and ayun, madami akong iniisip and ayun, naisip ko na i-content na lang yung iba doon. Okay, bakit magandang install natin yung app ng airline natin? Usually tayo mga OFW, pag magbabakasyon sa Pinas, may matatanggap tayong papel from our employer o kaya doon sa amo natin. Tapos naka-indicate doon kung kailan tayo uwi ng Pinas, pati kung anong aeroplano yung sasakyan natin. Let's say, kung mabasa mo na dyan is yung Philippine Airlines, Gulf Air, Emirates, install mo yung app nung flight na yun. So, install mo yung Philippine Airlines app, tapos lalagay mo lang yung booking number, last name mo, lilitaw na yung katulad nito. Ang flight ko kasi is Gulf Air. Tapos, ayun, in-install ko yung Gulf Air app, nilagay ko yung booking number, tapos yung last name ko, lilitaw ngayon yung full details ng flight ko papuntang Doha. Ang maganda pa kasi dito, nino-notify tayo ng airline mismo kung may mga pagbabago dun sa flight natin. Kunyari, na-cancel, na-delay, or kung ano mang updates na kailangan nating malaman bilang pasahero, no, magiging pasahero kasi ng flight na yun. So dito sa akin, nagkaroon ng cancellation of flights. So ito, na-receive ko kaninang umaga, temporary flight suspension notification. So binasa natin ngayon yung laman nito. Tapos nung nakita ko na, bali canceled yung flights up to March 21. Tapos lahat ng mga pasahero na apektado dito sa Gulf Air flights na to, pwedeng mag-request ng rebooking o kaya mag-request na lang ng refund. Sa pag-rebook, pwedeng tumawag dito. Tapos sa pag-request ng refund, pwede naman itap na lang yung manage. Tapos manage booking. Tapos i-cancel na lang yung itinerary doon sa loob ng mobile app or sa Gulf Air app. Tapos may note pa rin sila dito na kung yung passenger is dumaan sa travel agency, yung travel agency yung kakausapin nila regarding dito sa flight na to. Since ang process ng refund is kahit dun lang sa manage booking, so ito na yung tinap na natin ngayon. Nilagay na natin booking number, last name, tapos tap na natin proceed. Tapos lumitaw na rito yung flight details natin. Tapos sa pinakailalim, makikita natin yung cancel itinerary. So itap lang natin yung cancel itinerary. Tapos may pop-up lang dito na kailangan natin i-acknowledge. So lagyan natin ng box yung dalawa na to. Tapos tap na natin yung okay na to. Tapos yun na, na-cancel na natin yung flight natin. Tapos kukontakin tayo ng customer service ng Gulf Air within 48 hours para i-complete yung refund request natin. Okay, so balik tayo sa notification nila na to. Hindi kasi na-indicate dito kung full refund yung mangyayari sa case ko. Ako kasi pinakamura lang naman yung ticket na in-avail ko. Tapos may bayad kasi pag magka-cancel ng flight. Kaya for the longest time, February ko pa binook yung flight ko. Tapos medyo nagkakaroon ng gulo. Hindi ko kina-cancel yung flight hanggat wala silang gantong notification. Since nagkaroon na sila, hindi naman in-indicate dito kung full refund na ba yung makukuha ko dito sa pag-cancel ko ng flight. Dito pumasok yung Your Pay signature card na ginamit ko sa pagbayad ng Gulf Air flight ko. Dito kasi sa Your Pay, yung signature card niya may kasamang travel insurance, which is yung ibang digital wallets na may signature card, wala nun. Kaya ang mangyayari niyan, regardless kung magkano man yung ibigay sa akin ni Gulf Air na refund, let's say binigay niya ng 100%. Pag 100%, walang problema. Pero kunyari 80% or 50% lang yung matanggap kong pera mula dun sa binayad ko sa ticket, pwede ko yan i-claim sa Your Pay signature. So kung magkano naman yung kulang, i-request ko lang sa Your Pay insurance na ganito ko nabili yung ticket, tapos ito yung nakuha kong refund, tapos ayun, ibibigay nila sa akin yung kulang.